Nakipag-ugnayan sa PNP Anti-Kidnapping Group ang pamilya ng negosyanteng dinukot kaya naharang ang bayaran ng ransom sa Davao. Ang ipinagtataka naman ng isang anti-crime group, paanong nakalusot sa mga otoridad ng mga suspect nang ibiyahe ang biktima mula Metro Manila hanggang sa Davao. Mula sa Camp Crame, nakatutok live si Ian Cruz. Ian. Yes, Mel, natutuwa nga ang Movement for Restoration of Peace and Order na na-rescue ang Filipino-Chinese na negosyante mula nga sa mga kidnapper na tumangay sa kanya. Pero Mel, ang pinuna ng nasabing grupo ay kung bakit nga daw mula dito sa Luzon patungo sa Davao sa Mindanao ay naisakay ng Roro ang biktima nang hindi nasisita. Biyernes ng hapon ng kidnapin ng mga armadong lalaki ang 51 anyos na negosyante malapit sa isang mall sa EDSA, Quezon City. Iginapos para ang lahat ng mga tauhan ng biktima. Tumakas sa mga suspect sakay ng dinaplakahang puting Montero. Mula Metro Manila, ayon sa anti-kidnapping group ng PNP, posibleng nag-land travel patungo sa Sorsogon. Nagroro mula Matnog, Sorsogon tungo sa Port Allen, Samar. Mula roon, nag-land travel pa Liloan, Southern Leyte, Roro ulit mula Liloan hanggang Surigao at land travel mula Surigao tungo sa Davao City. Kanina, nailigtas ng AKG at ng Davao City Police ang biktima bago pa maka-withdraw ng ransom money. Pero ang makarating daw ang mga armadong KFR group sa Mindanao at makabiyahe sa barko, hindi magandang pangitain. Itong recent case, nakapagtaka from Luzon na ibiyahe niyang biktima hanggang Mindanao, no? For sure, dumaan sa mga port yan. At bakit hindi na-detect yung mga metal detectors, yung mga bit-bit ng mga kidnappers? Hinala ng AKG kung hindi taga Davao, kabisado ng mga suspect ang lugar, kaya doon nila piniling dalhin ang biktima. Nung kinuha yung biktima, nung kinuha yung biktima, itinravel nila yan. Siyempre, hindi naman po pwede niyang i-aeroplano dahil siyempre masyadong bulgar kung i-aeroplano mo. Baka nag-byland ito. Baka nag-roro, sumakay sa, may sakyan naman sila, pwede naman isakayan sa barko hanggang sa makarating sila sa Davao. Dahil naman sa koordinasyon ng pamilya sa AKG na trace sa Davao mangyayari ang payoff. Kaya bago raw na-withdraw ang pera, nakaengkwentro na ng mga pulis sa mga suspect. Ang suspect na escort ng biktima sa loob ng bangko, naaresto na at inimbestigahan. Supposed to be na mag-withdraw nung ransom amount na sinasabi ay yung mismong biktima. Kasi siya ang account holder. Hindi ka naman pwedeng bigyan ng bangko ng pera nang hindi ka naman kilala. At hindi ka naman pwedeng bigyan ng bangko ng pera kung walang clearance dun sa mother bank, branch. Yes, sa mother branch. Mel, sa ngayon nga, isa sa mga inimbestigahan nga ng AKG, yung tinatawag nga na napakaluwag na mga seguridad sa mga pier mula dito sa Luzon patungo sa Mindanao dahil sa pamagitan daw niyan, Mel, ay maaring magkaroon ng safety nets upang kung sakasakali naman na magkaroon muli ng kidnap victim na isasakay sa Roro ay maaring mahadlangan na yung pagdadala dito kung saan man sa Visayas o sa Mindanao. At sa ngayon nga, Mel, ang priority ng AKG na maibalik na rito sa Metro Manila yung biktima para ipagpatuloy yung kanyang debriefing, ipagpapatuloy din investigasyon, lalong-lalo na yung pagsasampa ng kaso laban sa naarestong suspect. Yan muna ang latest mula rito sa Campo Crame. Balik sa iyo, Mel. Maraming salamat sa iyo, Ian Cruz.